Meron po tayong bagong balita dito na ikinatuwa ng community ng XRP. Lumabas po ang isang filing mula sa SEC tungkol sa posibleng pagbuo ng isang bagong produkto na tatawaging Defiance Leverage Long Plus Income XRP ETF. Ang hakbang na ito ay nakita ng maraming crypto enthusiast bilang isang mahalagang pag-usad para kay XRP. Hindi lang ito tungkol sa simpleng ETF, kundi tungkol sa isang leverage ETF na magbibigay ng mas malawak na exposure sa institutional investors. Kaya ang tanong po ngayon, ano ba ang ibig sabihin nito para kay XRP at paano po ito makakaapekto sa market? Kaya yan, ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang nilalaman ng bagong SEC filing na ito? Yan, meron pong binahaging post dito, itong si X Finance Bull tungkol dito. Ayan, sabi niya rito, breaking a Defiance Leverage Long XRP ETF just hit the SEC's disk table. Yan, filed under Tidal Trust 2. This isn't a drill, this is a strategic move toward institutional XRP exposure on steroids. Ready or not, the gates are opening. Who's loading up? Yan po yung pinakita niyang dokumento rito mula po sa United States Securities and Exchange Commission, Washington DC, 2549. Yan. Ang filing po ay na-submit noong August 19, 2025 sa ilalim po ng Form N-1A Post-Effective Amendment ng number 405 ng Securities Act of 1933 at Amendment number 408 ng Investment Company Act of 1940. Yan, ang opisyal na rehistrado po rito ay ang Tidal Trust 2 na may principal offices sa Milwaukee, Wisconsin, habang ang agent for service ay ang The Corporation Trust Company sa Delaware. Ipinapakita ng dokumento na ito na may idadagdag na dalawang bagong series sa trust. Una ay ang Defiance Leverage Long Plus Income XRP ETF at ang pangalawa ay ang Defiance Leverage Long Plus Income Solana or SOL ETF. Ang filing ay magsisimula po ng visa sa loob ng 75 days matapos po itong ma-submit. Kaya ang possible market impact po dito ay ang formal na filing na ito ay nagdadala ng seryosong signal para sa mga investors dahil nagpapakita po ito ng intensyon na gawing accessible sa XRP sa regulated financial markets. Maaari po nitong palakasin ang kumpiyansa ng mga institutional investors na magpasok ng kapital kay XRP. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng leverage long XRP ETF? Ayan. Kapag sinabi pong leverage long ETF, ibig sabihin po nito ay isang investment vehicle na nagbibigay po ng mas mataas na exposure sa price movement ng isang asset gaya ni XRP. Halimbawa, kung ang leverage ay 2 times or 3 times, ibig pong sabihin ay tataas ng 2 beses o 3 beses ang galaw ng ETF kumpara sa galaw ni XRP mismo. Sa kaso po naman ng Defiance Leverage Long Plus Income XRP ETF, inaasahang magkakaroon po ng kombinasyon ng leverage exposure at income component. Bagamat hindi pa nakalagay sa filing ang detalye kung ilang porsyento ng leverage ang gagamitin, malinaw na ito ay isang hakbang para gawing mas kaakit-akit sa XRP sa mga investors na gustong magkaroon ng regulated leverage access. Kaya ang possible impact po rito ay kung tuluyang maaprubahan po ito, maaaring tumaas ang demand kay XRP dahil ang ETF ay magiging isang regulated na paraan para makapasok ang malalaking pondo. Posibleng magdulot po ito ng price surge lalo na kung sabayan ng mas malawak na adoption. Yan, ngayon ay ano po ang sinabi rito ni X
finance bull tungkol dito. Ayan, siya po ay may 25.9k na bilang ng kanyang followers at siya po ay kilalang crypto enthusiast na nagbibigay ng pansin sa filing na ito. Tinawag po niya itong isang major step para magkaroon ng leverage institutional exposure itong si XRP. Ayon sa kanya, hindi na ito simpleng plano, kundi isang aktual na regulatory filing na nasa kamay na ng SEC. Sa kanyang pananaw, ito po ay isang turning point para sa mga investors na naghahanap ng regulated exchange-traded product na nakafocus kay XRP. Sa dulo po ng kanyang post dito, ayan, ay direkta po niyang tinanong ang community kung sino ang sasamantala sa bagong oportunidad na ito. Sa possible market impact, ang public exposure po mula sa mga kilalang crypto personalities ay maaring magbigay ng hype at makapag-udyok ng FOMO. Maari pong magresulta ito sa panandali ang pag-angat ng presyo ni XRP sa market. Ngayon ay ano po ang hindi pa malinaw sa filing na ito? Bagamat malinaw po ang pangalan ng bagong funds, wala pang inilabas na detalye tungkol sa mga importanteng bagay gaya po ng level ng leverage, rebalancing strategy at distribution mechanics. Karaniwan ang mga detalye na ito ay lumalabas lamang sa prospectus kapag naging epektibo na ang amendment. Ang malinaw lang ay gagamitin po ng ETF ang isang umiiral na trust structure kung saan ay nangangahulugang mas madali ang proseso para mailista ito kapag dumating ang tamang panahon. Ang possible market impact po dito ay dahil kulang pa ang detalye, may posibilidad na magkaroon po ng uncertainty sa market. Ang mga traders ay maaari pong maghintay muna ng kumpletong impormasyon bago magpasok ng malaking puhunan. Gayunpaman, kahit wala pang detalye, ang simpleng katotohanan na isinama na si XRP sa ganito pong filing ay isa ng malaking hakbang. Ngayon ay bakit po mahalaga na isinama itong si XRP at saka si Solana? Yan, kapansin-pansin din na hindi lang si XRP ang isinama, kundi pati na rin itong si Solana sa parehong amendment. Ipinapakita nito na may mas malawak na plano ang Defiance para mag-launch ng leverage income products sa iba't ibang cryptocurrencies. Ang sabayang paggamit po kay XRP at kay Solana ay nagsasabi ng isang diversified strategy na magbibigay ng multiple crypto options sa mga institutional investors. Kaya ang possible market impact po dito ay ang pagsasama kay XRP at kay Solana ay maaring mag-angat ng imahe ng parehong coins bilang mahalagang bahagi ng susunod na wave ng crypto ETF. Kung sabay po na tumaas ang interest dito, maaring magdulot po ito ng mas malawak na liquidity at price movement para sa parehong assets. Ayan, bilang panghuli, sa aking pananaw, napakahalaga ng filing na ito para kay XRP. Ipinapakita po nito na unti-unting natatanggap si XRP sa mas malawak na regulated financial world. Kung umatuloy po ang leverage ETF na ito, dadalhin nito si XRP sa mas mataas na antas ng visibility at saka legitimacy. Para po sa mga traders at investors, ito ay magandang balita dahil nagbubukas po ito ng pinto para sa mas malaking kapital mula sa institutions. Gayunpaman, dapat pa rin tayong maging maingat dahil hindi pa malinaw ang eksaktong mechanics ng ETF. Kung tuluyang maaprubahan, malaki po ang posibilidad na makita natin ang price ni XRP na umakyat dahil sa mas malawak na demand. Sa ngayon, masasabi kong ito ay isa sa pinakamalaking development para kay XRP ngayong taong 2025. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.